Isang babae ang nag-akusa sa isang kilalang personalidad na sinaktan at kinaladkad siya dahilan upang rumesponde ang mga pulis. Ngayon, nasisilip natin ang mga nangyari sa likod ng saradong pinto. Pumasok ako sa kwarto, nagsasalita ako, hindi ko ginawa, hindi ko siya sinaktan, hindi ko kailanman ginawa. Hindi ko sinabi. Ayon sa Law and Crime, ito ay bahagi ng krimen. Ako si Elizabeth Milner. Tinawag ang pulis dahil sa komprontasyon tungkol sa pandaraya. Nang lumabas ang buong kwento, nalaman agad ng mga pulis na mas malaki pala ang nangyari kaysa inakala. Magkita tayo sa korte. Nobyembre 26, 2025. Nasa South Fulton, Georgia tayo. Bandang 4:30 ng umaga rumesponde ang mga pulis sa bahay ni Iman Schumber. Bago tayo magresponde, pakinggan muna natin ang tawag sa siyam na isa na dumating bago iyon. Hindi kita hinawakan. Sige, gawin natin ito. County siyam na isa. Hi. Maaari ko bang makuha ang iyong address, ma'am? Hello, ma'am. Sandali lang. Hello, ma'am. Huwag mong patugtugin yan. Pakawalan mo siya. Oo, Bahay, departamento o negosyo? bahay. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Joanna. Sabihin mo sa akin ang eksakto kung ano ang... Gusto mong hawakan. Hindi kita hinawakan. Ikaw ang humawak sa akin. Ikaw ang humawak sa akin. Hello? Oh. Sabihin niyo po sa akin ang eksakto kung ano ang nangyayari, ma'am. May kasama po akong lalaki dito. Nakikipag-usap ako sa kanya, tapos bigla niya akong hinawakan. Nasaktan po ba kayo, ma'am? Kailangan niyo po ba ng emergency medical services? Hindi ko kailangan ng emergency medical services. Meron po bang lasing o may dalang armas ang sinuman? Maaring lasing. Sobrang lasing. Oh. Kayo po ba o siya ang lasing, ma'am? Siya. Shit. Pareho. Pareho kayong... Hindi ako. Talagang hindi. Oh. Joe, pwede mo bang sagutin ang tawag na to sa labas? Sino po siya sa inyo, ma'am? Pwede mo bang sagutin ang tawag na ito? Isang kaibigan. Patuloy mong sinusubukang manatili sa bahay, ngunit Mali ang ginawa mo nang hilahin mo ako palabas ng kwarto, hinawakan mo pa ako at pinaupo doon. Kung naiintindihan mo, kung nakita nila kung paano mo ako hinila, maiintindihan nila. Paumanhin? Ma'am, maaari ko ba akong mahingi ng paglalarawan? Paumanhin po, ma'am. Pwede po bang malaman kung siya ay Aprikano, Amerikano, Caucasian o Hispanic? Oo. Alin po doon, ma'am? Afrikano-Amerikano. Anong kulay ng damit ang suot niya? Wala. Oo, ang weird nga. Anong kulay ng pantalon? Itim. Ano ang lahi mo? Afrikano, Amerikano, Cajun o Hispanic ka ba? Oo. Alin doon, ma'am? Itim. Anong kulay ng damit ang suot mo? Itim. Anong kulay ng pantalon mo? Itim. Sige, lalabas na sila dyan. Maya-maya. Ayos ba? Sandali. Marami na ang nakakakilala kay Iman, dating NBA star, nanalo sa season 30 ng Dancing with the Stars at dating asawa ni Tiana Taylor. Ngayon, ang alam lang ng pulis ay may alitan sa kanilang bahay. Yung kwento na sinasabi niya ay para mapalabas ka rin sa kwarto. Dapat mga tao ko ito, bro. Sinasabi niya na siya ay, pero hinila siya palabas ng kwarto, sinusubukan siyang paalisin. Ayaw niyang lisanin ang tirahan. Oh. Sinasabi nila na may sasakyan siya pero tumanggi siyang sumakay. Oh. Hindi ako tumangging sumakay sa sasakyan. O hindi ka sumakay. Hindi ako tumangging sumaka. Hindi mo sinakyan ang biyahe. Ako ang unang tumawag ng sasakyan. Si Joanna Donjor ang babaeng nasa itim na sofa na tumawag ng siyam na isang sa Instagram. Kilala siya bilang Joanna Kemp. Meron siyang libo-libong followers. Hindi malinaw kung opisyal na magkasintahan sila ni Iman. Pero may romantikong namamagitan, parang situationship or nagde-date sila. Noong Nobyembre 26, pumunta si Joanna sa bahay ni Iman at nadatnan niya roon ang isa pang babae. Sabi ni Iman, kaibigan lang ito. Pero nang tanungin ni Joanna si Iman tungkol sa isa pang babae, lalong gumulo ang sitwasyon. Nag-away sila at sinabi ni Iman na umalis ka na. Hindi ka sumakay sa sasakyan na... Dahil nangyari ang lahat ng ito. Sige. gusto mo bang makipag-usap sa akin sa labas? Hindi. Para sabihin sa akin kung ano ang nangyari.
Hindi naging tapat ako sa lahat ng nangyari mula simula hanggang dulo. Wala akong sinabi na kasinungalingan. Sige, at kahit bahay niya yon, kaya gusto niyang lisanin mo ang bahay. May masasakyan ka bang susundo sa'yo? Tinawagan ko na ang masasakyan ko. Yung masasakyan Sige, papunta na ba yung masasakyan? Hindi ko siya matawagan ngayon. Naghihintay lang ako sa inyo, pero gusto ko na agad mag-ulat. Sige, pwede kitang kasuhan at ikaw. Sige, gawin natin yan. Nakuha ko. may identification ka ba? Oh, May orange na Birkin sa labas. Bawal kaming maghalongkat sa basura. Ikaw dapat ang gumawa niyan. May inis din ako. Mahal ang Birkin bag, isa lang ay nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 20,000 o higit pa. Pero sa loob ng bahay, sinabi ng babaeng nakasaksi sa lahat sa mga pulis kung ano ang nakita niyang nangyari. Hindi binanggit ang pangalan, pero ayon sa kaibigan ni Iman, nakita niyang pumasok si Joanna sa kwarto at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Sa ulat ng pulis, 2 beses pinakiusapan ni Iman si Joanna na umalis pero tumanggi. Kaya hinawakan ni Iman ang pulso niya para paalisin. Habang si Joanna Iman ay naging marahas, ayon sa hindi pinangalanang saksi, hindi niya ito ginawa sa agresibong paraan. Wala ka bang government-issued identification? wala. Pero government-issued na identification, bagong hearsay. Tatawag sana ako dito. Gusto niyo bang mapasa ilalim? Hindi nila makita ang pangalan ko. Naiintindihan. May New Jersey issue identification o driver's license ka ba? Oh. Kaya sinusubukan kong maintindihan. So, ang dahilan ng paglalagay ng kamay natin sa ibang tao o kung ano man, yun ba ay labag sa batas? Ang unang kwento na sinabi mo sa akin ay kumakatok ka ng malakas sa pinto, sinusubukang makapasok sa kwarto at nakapasok ka rin sa kwarto. Hindi siya ang nagbukas ng pinto. O sige, siya ang nagbukas ng pinto at inilabas ka niya sa kwarto. Sinabi niya sa akin na agresibo ka raw nung papasok ka sa kwarto. Hindi ako naging agresibo. Meron akong nasa telepono ako nung papunta ako sa... Pumasok ako sa kwarto, binuksan niya ang pinto, nag-usap kami. Hindi mo yan unang sinabi. Sabi mo, Pumasok ako sa kwarto, tanungin mo siya. Pumasok ako sa kwarto, nagsasalita ako. Hindi ko ginawa o sinaktan, kahit minsan hindi. Hindi ko naman sinabi na ginawa mo. Saan naman galing ang pagiging agresibo? Hindi ko naman sinabi. So sinabi mong agresibo ako. pero sinabi mo sa akin na pumasok ka sa kwarto. Tinawagan mo na ba ang sasakyan? Kailan nagsimula ang aggression sa pagitan namin niya at ako? Basta ako sa kwento mong sinabi mo kay... Hanapin natin, may mga saksi ba sa kwento? Sinabi mong agresibo ako. Pumasok ka sa kwarto. Oh, magkasama kayo ng babae sa kwarto. Hindi ako nandun. Hindi. Kita mo, pinipili mo lang kung ano ang gusto mong maintindihan sa kwento. Sabi ko, ibang babae ang pinag-uusapan namin dati, marami silang babae. Iba pa ito. Siya ang nasa telepono, hindi siya. Sige. Iba pang babae iyon at siya ang nasa telepono at pinag-uusapan namin ang sitwasyon. Kaya nung kumatok ako sa pinto, binuksan niya ang pinto at pinag-uusapan namin yon. Nainis siya, halata naman, kasi gusto niyang ituloy ang sitwasyon nila ng babaeng iyon. Kaya siya ang nainis, hindi ako. Unawain mong mabuti ang kwento. Gusto mo bang ibalik ang naka-on mong camera? Oo, pakibalik nga. Mag-ingat ka sa ginagawa mo. Please ka, trabaho mo yan. Mag-ingat ka. Kaya huwag kang mag-imbento ng beep, huwag kang mag-imbento ng beep. Ayos ba? Naka-record na gaya ng sinabi ko. Oo. At gaano pa kalayo ang biyahe mo? Hindi ka pa kumuha ng pahayag, di ba? Nasa camera na hindi na kailangang isulat. Pwede natin panoorin pagpasok sa sasakyan. Sige. Gusto mo bang isarado ko ang pinto?
Hindi ko alam kung naranasan mo na bang hilahin ka sa kamay at paapalabas ng sarili mong kagustuhan. Hindi ko alam kung naranasan mo na ang ganong sitwasyon, pero hindi iyon tama. Ano ang magandang numero ng telepono na maaari kang tawagan? Hindi ko alam. Legal ba yun? Ano pong contact number ninyo, Ginang Joanna? Legal ba ito? Tanong ko lang. Legal ba para sa... Nakalad ka rin kagamit ang iyong mga kamay at paa? May batas bang nagsasabing bawal kang kalad ka rin gamit ang kamay? Sinusubukan kong intindihin ang tanong mo. Sige. Ano ang magandang numero ng telepono na pwede kang tawagan? At ano ang tinatayang oras ng pagdating ng sasakyan na susundo sa'yo? 15. Pwede bang lumabas ka muna habang hinihintay natin pakiusap? Hindi. Oo, may pakialam ako. Sige, hihilingin kong lumabas ka muna habang hinihintay natin ang sasakyan. Bini. Pwede ka bang lumabas muna habang hinihintay natin ang sasakyan? Umuulan. Hindi umuulan. Sige, pero nakapijama ako. Walang ulan, may bubong ang balkonahe. Pangalawang beses ko na itong hinihiling sa'yo. Tatanggalin mo ba ako? Oo, pwede ba tayong lumabas sa porch habang hinihintay natin ang sasakyan? Paano natin babawasan ang tension dito? Ikinukwento mo ang nangyari at halatang upset ka. Pakiusap, sumama po kayo sa amin. Salamat. Pakiusap, wag po hayaan niyo akong tumayo sa labas. Gawin na natin ito. Gawin na natin ito. Sabay na hindi nila kailangang maging agresibo, hindi ako nag-aalala. Hindi, gawin na natin ito. Palabasin mo ako ng 10 o 15 minuto. Pakiusap na huwag mo siyang palabasin. Alisin mo ako, pakiusap bro. Ayoko lang ng gulo, pakiusap. Alam ko, ayoko lang may mangyaring masama. Kailangan niyang maghintay ng sundo. Pakiusap bro, huwag hayaang may masamang mangyari dito. Ayokong may mangyaring masama. Hindi ko na kaya, di ako magsisinungaling. Naghihintay sina Joanna mga pulis at Iman habang dahan-dahang lumilipas ang oras. Ito na ang pinakamahabang araw. Oo nga. Simula kahapon, 12 oras na tayong nagtatrabaho. Iniisip ko kung pwede ako. Sobrang hirap ng allergy ko. Kailangan ko ng Claritin. Tapos na ako sa module ng aksidente, ngayon naman gagawin ko yung tungkol sa navigator. Tatapusin ko na yung mga launch ko. Madalas kong ginagawa yon sa eksena kaya mabilis akong matapos. Oo, sabi ko sige, bigyan kita agad ng case number, pangangalan ko tama, ilagay mo lang sa module, paglabag, oras, distrito, kung ano man. Sige. Tapos babalik ako, ito na ang case number mo, ayan. Ginagawa ko ang navigator ko mga 3 anti-meridian.
Tingnan mo yung gagamba na yan. Kita mo? Ang laki niya. Ang gagamba. Oh. Parang lumulutang lang siya pataas. Oo. Sa minuto na ang lipas. Pagkatapos nagbigay ng malaking balita si Iman, may darating bang driver? No? Ayokong may magalit o masama ang mangyari. Ang natitirang option ay ipagbawal siya dito ng legal. Hmm? May paparating na mga ilaw ng sasakyan, kaya siguro... Yeah? Sa huli, marahil ang pagtitiis ay isang birtud. Pero si Joanna ang nagkaroon ng huling salita. Miss, ito ba ang sasakyan mo? Magkikita tayo sa korte. Alam mo, sa Instagram tuwing umaga. Alam nyo na ang kwento, kaya kayong nariyan, ipinagtatanggol pa rin siya. Ayon sa ulat ng pulisya, hindi nakakita ang mga opisyal ng anumang nakikitang sugat, kabilang ang mga marka o pasa kay Joanna. At base sa lahat ng impormasyong kanilang nakalap, walang isinampang kaso, criminal man o misdemeanor laban kay Iman. Nagpahayag si Iman Schumpert ng kanyang saloobin sa kwento at sinabi, noong nakaraang linggo, may mga kaibigan akong dumalaw at isang bisita. Sa aking bahay ang magalang na pinakiusapang umalis ng ilang beses. Matapos kong makita na sinisira niya ang personal na ari-arian, tinawagan ang pulis. Pinapasok sila sa loob at kinausap nila ang ilang tao na nakakita sa nangyari. Matapos suriin ang sitwasyon, ilang beses siyang inutusan ng pulis na umalis. Tumanggi siyang umalis kahit paulit-ulit siyang pinakiusapan at umalis lang siya nang inihatid na ng mga pulis. Agad isinara ng pulis ang kaso matapos ang investigasyon nung gabing iyon. Sa kabila ng kaguluhan, walang isinampang kasong kriminal o naaresto kaugnay dito. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.